natin ngayon, ang title po natin ngayon na to, we believe that there is one God eternally existing in three persons, God the Father, Son, and the Holy Spirit. Tayo po ay may paniniwala na may iisang Diyos na buhay sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Ito po ang tinatawag na banal na Trinidad. Trinity po is worshiping one truly God. That God the Father, God the Son, and the Holy Spirit po is perfectly equal po. Diyos Ama ang lumikha. Ang Diyos Ama po ay lumikha po sa ating lahat sa pamamagitan po ng salita po. And ang Diyos Ama rin po ang nagsugo sa Christ po na si Jesus po. And siya rin po ang nagsugo sa banal na Espiritu po sa pamamagitan din po ng salita po. Ang anak, ang salita na naging laman. Ayun po yung salita na naging laman po, yung salita na bumaba upang makasama po natin. Ito rin po yung anak na tumubos po sa atin, tumubos po sa kasalanan po natin. Espiritu, tagapag-alin. Ang Espiritu po ay ayun po yung tumutulong po sa atin po, yung sa lahat po ng situation po natin, tinutulungan po tayo ng Espiritu Santo po na kapag po may nagko-convict po sa atin kapag po may mali po tayong nagawa na may bumubulong po sa atin na uy, mali ang ginagawa mo. Holy Spirit po, ang Holy Spirit po, ang may gawa po ng ganun po. Ang Holy Spirit din po, because of Holy Spirit po, we have communication to God po, na kaya po natin nakakausap ang Panginoon po through prayers and through Bible po, because of Holy Spirit po. Kasi po, kung wala po tayong Holy Spirit po, ay wala po tayong communication sa Panginoon po. Ito po yung tatlong persona po ng Trinity po. Wala po tayong mababasang Trinity po sa Biblia po, pero po, ito po yung this is a term used to attempt to describe the triune God. Ayun po yung scripture po, may pagdi-describe po sa tinatawag po na Trinity po. The scripture clearly teach that there's one God. Basahin po natin sa Mateo 28:19. Kaya tumayo kayo ng mahiyong alagad ko, ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po yung utos po ng Panginoon po sa mga disciples niya po na bautismuhan po sila sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Ito po ay isa sa mga verse na nagpapatunay po na mayroong Trinity po, na isa po ito sa nagdi-describe po na mayroong pong nag-i-exist na may iisang Panginoon po na sa tatlong persona, God the Father, Son, and the Holy Spirit po. Sinasabi rin po dito na sinasabi po rin po dito na sa verse po na ito ay na gawing alagad ang mga tao upang sila ay maligtas at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, sapagkat tayo ay maliligtas at mapupunta sa matuwid na daan dahil tumanggap na tayo sa Diyos. At ang mahalaga ay dapat natin ito isinasabuhay. Ngunit kapag ito ay ginagawa pero hindi isinasabuhay, walang silbi ito dahil nasa isip lang pero hindi sinasabuhay or walang init sa puso natin. Ayun po yung pinagkaiba po sa naniniwala ka lang po at sa sumusunod po sa Panginoon. Basahin po natin sa John 10:30. Ako at ang Ama ay Ayun po yung pagde-declare ni Jesus po na ang Diyos Ama at si Jesus po ay iisa po. Iisa. Hindi po yung typically na
ako at si Josh ay isa, hindi po yung ako na tapos may Josh pa, hindi po ganun na. Ayun po yung way po ni Lord po para ipakita o i-describe ng Panginoon na si Jesus at ang Ama ay parehas sa Diyos po. Ganun din po kung uunawain po natin sapagkat may kinakasal po, sinasabi po na kayo ay isa na pero hiwalay po. Tapos, basahin po natin sa Efeso. Efeso 4, verse 46 po. 46. Kung 4 to 6. 4 to 6. 46. Ito po. May isang katawan at isang espiritu. Kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. 5. May isang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. 6. May isang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat. Kung maikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Dito po sa verse na to, dito po natin. At saka si Dito na pumapasok po yung tinatawag po natin calling po or yung pagtawag sa atin ni Lord po sa pagmumay po and Holy Spirit sapagkat tinanggap na po natin si Kristo sa puso. Sa number 5 naman po, ito po yung pagpapatunay na mayroong isang Diyos sa tatlong persona, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit sapagkat tayo po ay nabautismuhan po sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At dapat po natin ito isa puso sapagkat nasa atin na po si Kristo dahil po tayo po ay nabautismuhan na po. Sa number 6 naman po, ay verse 6 po, dito naman po yung sinasabi po is merong isang Panginoon din po, isang mananampalataya at isang Sino ba tayo ay wala na tayo sabi ko. mananampalataya po at isang bautismo po. Ganun din po na isang Ama po at isang Diyos po. At pumilot po sa ating lahat po na tumanggap po sa Kanya po at higit po sa lahat is nananatili po siya sa atin kung saan man po tayo. Kailangan po natin tandaan po na kasama po natin si Lord po kung nasaan man po tayo lugar po at may Diyos po na naggagabay sa atin po. Dahil po nasalita na po natin si Diyos. Si Diyos. Salita po dahil po nasa atin na po si Lagay Kristo ng po. pamumundi. Diyos. Yun lamang po. Nawa po natutunan po tayo. Salamat po. Ano pinag-aralan mo yun? May question daw. May gusto kayong iasa kanila or linawin? Are we clear ba doon? So, bilang mga anak ng Diyos, ilan ang Diyos natin? Ilan? Tatlong beses. Yes! Ulitin ko. Ulitin ko, ha? Okay. Kailangan isa na, kaya na nagamit para isa ang sagot. Dahil mga anak tayo ng Diyos, ilan ang Diyos natin? Sure kayo? Risa, ilan ang Diyos natin? Ilan ang Diyos natin? Ilan ang Diyos natin? Bakit? Ano po? Iisa lang po talaga siya. Tapos tatlo po yung persona. Sure ka ba, Ate May? Stay na. Ilan ang Diyos natin? Bakit? Kasi po, sinabi po dun na ano Diyos po at ang mga po. Ilan ang Diyos natin? Ito na eh. Malinaw tayo dyan, ha? Isa lang ang Diyos natin. Nag-isip si Alvin. Diyos. Diyos natin. Isa lang ang sinasamba natin. Yung God the Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit ay persona. So, hindi siya hiwa-hiwalay. They are one. Ang linaw, di ba? Si God the Father, ang Diyos at si Jesus ay iisa. Iisa. Ibig sabihin, isa lang.
Yun. Tinanong ko kagabi kung pantay-pantay sila. Ang sagot sa akin yung pastor, yes. They have the same power, iba-iba lang yung task. Katulad na in-explain ni Kuya Jay.